climbed mountains, crossed rivers, desert places I've known. Now I'm nearing the home shore. The redeemed are rejoicing. Heaven's angels are singing. I've come too far to look back. I've come too far to look back again. There is nothing behind me. All the treasures I used to know have all faded from view. Faded from view. There's a new day ahead for me. Yes, my old life is over, for I left it at Calvary, where my new life began. My new life began. I've come too far to look back. My feet have walked through the valleys. I've climbed mountains, crossed rivers, desert places I've known. Now I'm nearing the home shore. The redeemed are rejoicing. Heaven's angels are singing. I've come too far to look back. Look around, there's no happiness. You see no reason for living. Life will give you a broken dream, full of heartache and tears. Heartache and tears. Turn around, don't look back again. Face the new day before you. Place your heartache in Jesus' hand. He can mend broken dreams. Mend broken dreams. I've come too far to look back. My feet have walked through the valleys. I've climbed mountains, crossed rivers, desert places I've known. Now I'm nearing the home shore. The redeemed are rejoicing. Heaven's angels are singing. I've come too far to look back. Now I'm nearing the home shore. The redeemed are rejoicing. Heaven's angels are singing. I've come too far to look back. Too far to look back. There's a light in the window, a table spread and
splendor. Someone standing by the open door. I can see a crystal river, and I must be near forever. Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time, and I can see the Father standing at the door. This world's been a wilderness, I'm ready for deliverance, and Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gathered, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. This old lonesome heart is crying, think I'll spread my wings, start flying. Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time, and I can see the Father standing at the door. This world's been a wilderness, I'm ready for deliverance, and Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time, and I can see the Father standing at the door. This world's been a wilderness, I'm ready for deliverance, and Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayer will turn, and then you'll know a little fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my
What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. I'm leaning safe and secure from all alarm. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. I'm leaning safe and secure from all alarm. I'm leaning on the everlasting arms. I'm leaning safe and secure from all alarm. I'm leaning on the everlasting arms. Leaning on the everlasting arms. Naimbag nga morning kakabsat, barong nga aldaw, baron nga parabor yan. Good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga sa ating lahat. And yun, Happy New Year. Wala ko nung last dito. Yan. So, yan. Penalty daw. Sus, delikado Na penalty na ako noong December Yan. So, yan. Yan. Wala kasing kasignal-signal doon sa aking napuntahan. Sayang. Pero Happy New Year. Yan, penalty, di ba? Kapag may blessing, magmumulta ako sa inyo. Yan. Yan. Alright. So, yan. At, yan, Happy New Year ulit. At simulan na nating taon na may salita ng Diyos. At, yun, nananatili ulit. Nananatili sa panunood sa ating devotion. Yan. So, good morning kay Ma'am Jenida, aking kasama. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat at enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Yan. Kay Ma'am Krisha namin, ang ating live viewers. Pati ka. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan. Mukhang kinukuha na ng liwanag si Ma'am Krisha. Yan. And sa ating likod ng camera, si Brother Mark. Good morning. Yan, alright. Then sa ating Google Meet, kasama natin si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning po sa iyo. Yon, si Ma'am Sabel. Bumati ka, Ma'am Sabel. Naimbag nga agsapa kada tayo amin. Good morning po. Wow, sobrang lamig ng boses mo, Ma'am Sabel. Yan. Yun. Mukhang kailangan ng kape, no? Kasama din kami. Kailangan din namin kape dito. Sobrang lamig. Yan. So, sa FB Live naman tayo. Yan. Good morning sa iyo, Ma'am Sabel. Ulit. Yan. Sa FB Live. Sino yung mga unang comment? We have 10 viewers for now. Yan. So, please like and share our live streaming.
Yan. So, para, yan, ma-reach out natin yung ating mga friends, relatives, and other people. Good morning kay Ma'am Myra Zalarzon. Good morning po sa inyo. Kay Ma'am Ritz Mabutol. Good morning po. Then kay Sir Salvador Bare. Good morning po sa inyo. Ma'am Geraldine Hofer. Yan. Good morning. Mark, gusto mo bumati? Mamaya na lang. No. Yan. So, kay Sir Digno Velasquez from Pangasinan. Good morning po sa inyo. Ma'am Emilia Wayaway. Good morning. Ma'am Joyce. Good morning po. Ma'am Heidi Sanet, good morning. Sa aking mother, Ma'am Vicky, good morning. Sir Herbert Hofer, good morning po sa inyo. Sir Asherto, good morning. And then kay Sir Ariel, good morning. Ma'am Jen Campana. Ba't wala pang badge yan? Wala bang badge yan, ma'am. Yan, New Year na eh. Wala pa rin. Ba't lagyan ng ribbon. Yan, number 1. O, tama sila Ma'am Pet, number 3. Yan. So, Ma'am Elizabeth Narcisa, good morning po. Ma'am Mary Grace Garland. Yan, kasama ni Sir Bore ang kanyang apo. Si John Emmanuel. Yan. So, buti po yung bata nanonood. Yan. Yan. So, then kay Pastor, good morning po, Pastor. Yan, good morning. Sa ating lahat at sa mga 11 na nanonood. At hindi naman kayo nag-comment. Good morning pa rin sa inyo. Yan. Please comment down para ma-shout out namin kayo. Yan. Alright. So, yan. Simulan na ating lesson. Bagong lesson, no? Bagong taon at bagong lesson tayo. No? So, yan. Narinig natin si Pastor kung umattend kayo ng service kagabi. Or nanood kayo dyan ng live streaming via Google Meet and FB Live. So, narinig nyo po ang ating tema, no? Year 2025, no? Vision, My Family First. Yan. So, hindi pa rin mawawala ang family. Yan. Siyempre, napakahalaga yan, no? So, last year pa, tinatalakay itong topic na to is all about family. No? So, hindi pa rin mawawala sa atin yan. Dahil, no? Siyempre, kailangan talaga natin trabuhin ang ating family. Siyempre, uno-una, bago tayo pumunta sa iba, di ba? Mag-disciple. Siyempre, unahin muna natin yung family. No? At siyempre, sila yung mga nakakasama natin, sila yung malapit sa ating puso. At, yun. Talagang uunahin natin yung family. Pero, yun, this January is all about vision naman ang tatalakayin natin. No? So, talagang napakaganda dahil, yan, vision. So, napakaganda na meron tayong vision or goal sa taong 2025. Para yan yung magiging guide natin eh. Kasi kung wala tayong vision or guide is wala tayong goal, walang mangyayari sa ating buhay. Hindi natin mamomonitor kung meron ba tayo na-accomplish, di ba? Ikaw, Ma'am Jenida. Alam ko may na-accomplish si Ma'am Jenida eh. Sana all. At binayaran ng nag-claim sila ng reward sa Shakey's. Yan. Pero hindi dito lang sa mundo, di ba? Pero mas maraming claim ng reward si Ma'am Jenida sa langit, di ba? So araw-araw pa naman, no? May crown of rejoicing si Ma'am Jenida. Yan. So makikita natin, no, na kung saan andun yung pagpapala ng Diyos. Kapag meron tayong guide, meron tayong na-accomplish within the year, no? Hindi lang for physical, no? Alam ko nabusog si Ma'am Jenida. Pero mas yan, nakailang chicken siya. Yan, pero mas maganda na busog na nga, 'di ba? Pero meron pa siyang eternal investment sa langit. So, yun kaganda. Kaya nakaka-challenge, no? Yung mga everyday soul winning. Yan. So, ako nga, nag-golden ako na everyday soul winning, pero hindi ano yun, tawag dun. Everyday soul winning, pero yun, alam ko, pero push, di ba? Sabi nga, push the limit. Yan. So, yun. At kasama natin dito si Ma'am Bergie. Good morning, Ma'am Bergie.
Yan, good Yan. morning po sa ating lahat at mga working singles na gising. Yan, mga working singles dyan, gising. Yan. Puro mga mothers, fathers yung nakikita namin dito na nagsusubaybay. Parents. Lagi. Except Ma'am Sabel. Siguro, yan. Except si Ma'am Sabel na di pa siya parent. Yan. Maghihintay daw. Maghihintay daw. Parent. Yan. Wait lang daw, sabi ni Ma'am Sabel. yeah. Alright. Yan. So, saan na ba tayo? Yan. So, all about vision. Yan. So, napaka-importante. Kaya sisimulan ko sa verse ng Proverbs chapter 29 verse 80. Very well-known verse kung araw-araw ay nagbabasa ng Proverbs. And 29:18, sabi dito, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Yan. So, yun, napakaganda. No? Ano nga ba ang vision? Yan. So, napakaganda yung text verse na ating nabasa. Vision is the ability to think or plan the future with wisdom. No? The ability to think or plan the future with wisdom. Yan. So, siyempre, hindi ka naman magpa-plan. Hindi ka magpaplano kung wala kang wisdom, no? Pero ang kagandahan sa atin yung bilang Kristiyano, yung wisdom na yun is yun yung manggagaling sa Panginoon, no? Yun yung nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, where there is no vision, the people perish. Yan. So, makikita natin na kapag wala tayong vision, yan, perish. Perish, yun, suffer, ruin, or destruction ang mangyayari. So, bakit nga ba mahalaga ang vision? Ano nga ba ang vision? Yun nga, sabi ko sa inyo, the ability to think or plan the future with wisdom. Yan. So, marami sa atin, no? Yung nakikita natin yung mga unbeliever. Lalo na yung mga yung napaka very meron silang yung mga unbeliever, yung palari, yun yung ating mga company, no? Yung mga CEO. Meron silang vision within the company, their company. Bakit sila lumalago? Bakit sila payaman ng payaman? Dahil meron silang vision, meron silang goal, no? Kung saan talagang makikita natin yung determination nila na yumaman or lumawak ang kanilang company dahil may goal. So, how much more sa atin bilang isang Kristiyano, no? Na kung saan yung vision natin is napakahalaga eh. Kasi diyan makikita na tayo ay lumalago bilang isang Kristiyano, 'di ba? Tulad niyan, no? Na year 2024, meron ba tayong na-accomplish ba na sinet nating goal nung January 1, 2024, kung nag-set kayo ng January 1, 2024. Diba? Meron bang na-accomplish ba? Diba? So, doon natin ma-realize kung wala ba tayong na-accomplish, wala ba tayong bakit hindi natin naabot yung goal na yan. Diba? So, doon natin ma-determine na talagang minsan, diba? Na kung saan, tinatamad tayo gawin yung goal na yan, yung goal na yan. Pero, doon natin makikita yung sitwasyon natin bilang isang Kristiyano kung tayo ay lumalago or yun, nagiging stagnant na lang tayo, no? Na kung saan napakahalaga ang vision sa atin, 'di ba? Or yun, yung goal natin, goal setting natin. Kaya nga para maiwasan natin yung perish na yan, 'di ba? Suffer, ruin or destruction, no? Kasi maraming tao magsiset ng goal until parang yung visa lang ng goal nila is 3 months, 4 months, parang sa akin. Yung everyday soul winning ko nung last year, parang 3 months lang. Yan. So, katamaran na. Diba? So, yun nga. Diba saan, parang andun yung regrets mo. Diba? Diba saan, andun yung regrets mo. Bakit? Yan. Anong tawag dun? Naka-mintis ka ng araw na pagsusulwin. Pero ito yung ginol mo, 'di ba? So yun nga, na kung saan andun yung andun yung guide mo, 'di ba? At andun yung kapag may goal ka, inaalala mo lagi yung goal mo or yung vision mo na sinabi mo, no? Andun yung magpupush sa'yo na gumawa. Lalo na, 'di ba? Yung ating vision is all about sa simbahan, no? Is all about
sa Panginoon, 'di ba? So the ability to think or plan the future with wisdom. Yan. So syempre, yung wisdom, no? Manggagaling yan sa Panginoon. Sa Proverbs chapter 2 verse 6. Kikita natin diyan, for the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. So maliwanag, no? Yung wisdom na yan is manggagaling sa Panginoon. Hindi yung wisdom na manggagaling sa kamunduhan. Siyempre, yan. Ang wisdom na manggagaling sa kamunduhan, siyempre, is all about yan, sa flesh natin. Diba? This 2025, magsiset tayo ng goal, no? This 2025, sana kumita ako ng 7 digits, no? Millions. So, sana all, no? Oo, yun. Starbucks araw-araw. Parang mani mo lang yung 200 per coffee, no? Tapos mo na eh. Sabi ni Ma'am Gina, 5 minutes niya lang yung Starbucks eh. So, another Starbucks ulit. So, yun nga, di ba? Parang it's all about the flesh kung ikukuha natin yung yung wisdom ng kumunduhan, no? Kasi andyan ang diablo talaga na linalayo tayo sa godly things, no? Na saan sa gawain ng Panginoon, linalayo tayo sa makadiyos na gawain. Yan. So, andyan yung diablo na saan unahin mo yung sarili mo, di ba? Yan yung wisdom sa kumunduhan. Pero yung wisdom na galing sa Panginoon, di ba? Na saan, for the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. So makikita natin yan. Kung magsiset tayo ng vision, yan, na kung saan, magpaplano tayo ng vision, dapat merong tayong wisdom ng Panginoon na magagaling sa Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Pastor, yung kagabi na kung saan, yung wisdom na pinapakalob sa kanan ng Diyos is, yun nga, na kung saan, na hindi nababayaran, di ba? Sa tulad ni King Solomon, di ba? Pinakaloban siya ng wisdom ng Panginoon, pero yun nga, di ba? Kaya nga, bakit marami siyang ginto, bakit ganun siya kayaman? Dahil, yun nga, nababayaran yung wisdom. Pero yun nga, na kung saan, na tayo bilang isang Kristiyano, yung wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon, ng Diyos, huwag nating pagpalit sa anumang bagay. di ba? Kasi yan yung kaloob ng Diyos eh. di ba? Yan yung wisdom. So, yun nga, na kung saan, andun yung knowledge and understanding natin. di ba? So, magsiset tayo ng vision. Meron tayong vision na may wisdom ng Panginoon. Upang sa ganon, walang andun yung yung pagpupursige natin na gawin yung vision natin. This coming 2025, yan, mag-soul winning ako every day. Magiging faithful ako sa giving, di ba? At yun, magdadala ako ng bisita, magdi-disciple ako, di ba? So nag-set tayo para sa Panginoon, di ba? Para sa Panginoon upang mag-glorify natin Panginoon and hindi lang para sa atin, kundi para din sa iba, di ba? Bakit tayo nag-soul winning every day, di ba? Di ba? Na to reach out others, di ba? So, yun nga, andun yung vision natin na hindi lang pang sarili, di ba? So, it benefits to others and lalo-lalo na sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, yun nga, nakakatuwa, di ba? This year 2025, narinig natin yung mga kasama natin na yung mga vision nila this year 2025. Nakaka-encourage, di ba? No, saan may magpo-full time kasi may yaman sila Ma'am Jenida. May yaman na. Naniniwala ako eh. Kikita ko pala si Chris eh. Naniniwala na may yaman yung mga full time eh. Yan. Lalo na si Brother Mark. Nakikita ko si Brother Mark na yun. Oo din. Yan. Diba? Nakasan, gulot ako. Ang yaman ng mga taga full time. Tama nga, diba? Kasan, mayaman sila sa salita ng Diyos. Kasi lagi sila dito sa simbahan eh. Araw-araw devotion. Araw-araw kasama nila sa si pastor. Na kung saan nakakarinig sila ng wisdom. Diba? So, nakaka-encourage din. Diba? Napakinggan. Na kung saan, yung iba, kikita ko, yung parang nababagot sila eh. Siyempre, ang dami-dami magsasalita eh. Yan, nagmumurit na iba eh. Gusto na mo eh. Pero, di ba, pag narinig mo yung mga vision nila this year, 2025, nakaka-encourage eh. Parang gusto mo pang,
idadagdag mo pa sa vision mo din kung ano yung mga narinig, gusto mong gayahin. So, di ba? Nakaka-encourage. So, doon natin makikita, kapag meron tayong vision, meron tayong guide within this year. No? Meron tayong ginogol, meron tayong tinatrabaho. Yan. Diba? Yun yung gusto sa atin ng Panginoon eh. Meron tayong trabaho. Kaya laging sasabi sa ating pastor na work hard. No? Work hard. No, saan? Lalo na sa pag-area, sa pagdi-disciple. Yan. No, saan? Doon makikita. Ako, it's a challenge sa akin, no? Being as a leader. No, saan? Talagang nakita ko year 2024, ang dami kong pagkukulang being as a leader. Yan. Pero this year, 2025, yan. No, saan? Sisikapin ko and I'll do my best na magampanan, no, as a leader ng grupo. Yan, hindi lang sa area kundi yan sa mga young people. Yan, kaya nga andun yung andun yung always kapag nagbi-pray ako, always nag-aasa ako ng wisdom sa Panginoon. Yan. Upang sa ganon, yun nga, na kung saan wala tayong vision, the people will perish. No? Na kung saan, yung hawak nating tao is perish. Yun, magsasuffer. Maruruin dahil sa'yo. No? So, yun nga, kapag lack of vision tayo. Kaya nga, yun, kaya nga sa Proverbs chapter 19 verse 8. Proverbs 19 verse 8. Sabi dito, he that getteth wisdom loveth his own soul. He that keepeth understanding shall find good. Yan. So, more in wisdom. Kasi sabi nga dito, the vision is the ability to think or plan the future with wisdom. So, he that getteth wisdom, no, he loveth his own soul. He that keepeth understanding shall find good. So, yun. Na kung saan, andun lang andyan na yung wisdom ng Panginoon kukuhanin mo lang. Andito na yung salita ng Diyos. No? Andito na yung salita ng Diyos. Kunin mo lang yung understanding. Yan, andun na yung knowledge ng Panginoon. Kukunin mo na lang yan. Diba? At i-apply sa ating buhay. Lalo na magsiset tayo ng goal. No? Or vision. Yan. Na kung saan, kailangan natin yung wisdom. Kung with our own wisdom, hindi natin magagawa yan. No? Kasi, flesh talaga yung tayong bilang isang tao, syempre normal sa atin na uunahin natin yung sarili kasi yun nga andun yung kuha natin makasarili tayo, no, hindi natin iisipin ang Panginoon, pero kapag meron tayong wisdom, no, uunahin natin ang Panginoon. Kaya nga sa Matthew 6:33, di ba? But seek ye first the kingdom of God. Kaya tayo nagsiset tayo ng goal, no? Na kung saan, more on sa gawain ng Panginoon. Siyempre, meron tayo din personal vision, no? Pero, mas maganda na uunahin natin ang Panginoon. Di ba? Uunahin natin ang Panginoon. Kaya nga, bilang isang Kristiyano, yan, bilang isang tumanggap kay Kristo Jesus, na kung saan yung mindset na natin is to glorify God, no? Yung isa-set mo bang vision or yan ba isa-set mong goal is mag-glorify ang Panginoon ba dyan? Diba? This year 2025, diba? So iisipin natin yan, diba? Kasama ba ang Diyos sa iyong vision? And so napakahalaga, no? Napakahalaga ang vision sa atin pagsiset ng goal, no? Kung saan andun yung andun yung ipupush ka, no? Times na tatamarin ka, makikita mo yung sinet mong vision, yung sinet mong goal, may tatrabahuin ka pala, 'di ba? So andun yung ipupush ka Pero unless kung talagang malakas ang espiritu ng katamaran, 'di ba? So wala tayo. Yan. So andun. Talagang regrets mo din yan, di ba? Kaya nga sabi nga ni Pastor, panintilihin natin yung good spirit, no? Panintilihin natin yung good spirit. Yan din yung isang vision ko within this year, 2025, good spirit, no? So, yan, good spirit. Kahit inaapi ka pa rin. Kapag binubuli ka, good spirit ka pa rin. Sige,
pagpipray kita. Lord, kunin niyo. Yan. Pero yun nga, nakasaan, sabi nga ni Pastor, no? Yung very first preaching is 2025. Maintain the good spirit. Yan. So, anything, di ba? Nakasaan, good spirit pa rin, di ba? Wag lang yung spirit, wag lang spirit ng katamaran, bad spirit. Yan. So, yun nga, nakasaan, talagang napakaganda, diba? May salita na ng Diyos tayo napapakinggan, no? At lalo na, diba? Na matindi yung preaching nung Sunday talaga. At talagang kung kukunin natin yung truth na yun, no? At magbubunga sa ating buhay. Diba? So, talagang kikreate tayo or magpa-plan tayo ng vision na it's all about to glorify our God, no? Na kung saan uunahin natin ng Diyos, no? So, I know, di ba? Na kung saan kikita natin yung mga vision natin na saan this year 2025 na yung vision na yun is na-hit natin or na-achieve natin yung mga goal na sinet natin. Diba? Kaya yung always kong pinagpipray na tulungan ako ng Panginoon to, ayun, yun nga, na kung saan yung vision na yun is ma-achieve ko. Diba? By the end of this 2025. No? Na hindi ko kaya, no? Na hindi ko kaya mag-isa, pero yun nga, kung kasama natin ang Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Diba? So, always, diba? Kung saan kasama sa panalangin yung siset nating vision. Upang sa ganun, andyan yung guide ng Panginoon, andyan yung Word of God na mag-guide sa atin. So, yun lang, and baka madagdagan ni Ma'am Ginida. Amen. Thank you, Sir Christian. Naimbag nga morning ulit sa atin. And dito po tayo sa Philippians chapter 3. Chapter 3, verse 13. And ito po rin po yung binasa ko last Thursday. And dudugtungan ko lang yung nasabi ko nung last time. And sabi ng Bible dyan, verse 13, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yan. So, dito po sa verse na binasa ko, and may nabanggit din ako last time, sabi ko dyan, makikita natin dyan yung formula na ibinigay po ni Paul sa atin. Yan, dalawa po yan eh. Yan, so pagdating sa pagsiset natin ng goal or sa pagsiset natin ng vision po natin, yan, so meron pong formula na ibinigay ni Paul po dyan. Dalawa po yung ibinigay po niya dyan. Yung meron kang kakalimutan, meron kang iiwanan. Yan, so ano yung meron kang kakalimutan, meron kang iiwanan, and meron ka naman dapat abutin. Diba? Yung sinasabi niya dyan, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Yung before, yun yung mga naset natin na visions natin, na goal natin. Diba? Yan, so meron mga bagay-bagay na dapat nating iiwanan, kakalimutan, at meron din tayong mga bagay-bagay na dapat abutin. Yan, so dalawa po yan yung binigay ni Paul dyan. So dahil meron tayong kailangang iwanan, meron tayong dapat kalimutan dahil maaring ito yung nakakahadlang kung bakit hindi natin naabot yung dapat nating abutin. Diba? Yan, so kinakailangan nating iiwanan yan. Pero hindi lang dapat iiwanan mo. Tatandaan natin na meron din tayong dapat abutin. Yan, so dahil yung maaring mga pumipigil sa mga natin, pumipigil para maabot yung goals natin, yung dapat yung iiwanan natin. And bagamat maaring nagbibigay ito sa atin ng comfort, nagbibigay ito sa atin ng kasiyahan, pero kung yung nagiging dahilan kung bakit hindi natin naaabot yung goal po natin, ay dapat nating iwanan yan. Pastor Christian, pansin mo, nung last 2024, may naset tayo na goal na hindi natin naabot dahil hindi natin iniwanan yung mga bagay-bagay na humahadlang para maabot natin yon. Amen. Diba? Kahit nagbibigay sa atin yun ng comfort, kailangan nating iwanan. Bakit? Kasi nakakahadlang yun para maabot natin yung goal po natin. And so,
yan yung formula na ibinigay ni Paul po dyan. Sabi ko last time na yung nakaraan natin, wala na tayong magagawa doon. Kaya nga, sabi niya dyan, hindi natin dapat paglalaanan na ng mas maraming oras pa. Yan, ano natin, little time na lang yan. Yan, so yung pag-glance back, babalikan mo lang na ito yung mga naabot ko, ito yung hindi. Yan, ito naabot ko itong goal ko na ito noong 2024 dahil ganito yung ginawa ko. Yan, ito hindi ko naabot dahil hindi ganito rin yung ginawa ko. Ganito yung nangyari, 'di ba? Yan flashback na lang, and then ngayong 2025, salamat sa Panginoon at umabot pa tayo ng 2025. Yan, so naalala ko nung bagong yung Sunday ata yun, yung last Sunday ng 2024, tinanong kami ni Pastor, excited ka pa for the coming year? Ayun naman, tinanong ako, ikaw, Junida, bakit excited ka? Siyempre, another year, another chance. Di ba? Wow. Yan. Another year, another chance na gumawa ka ulit para sa Panginoon. And then, so yun, sa verse na yan, verse 13, makikita natin yung formula. And then, dyan sa verse 14, sinabi din ni Paul dyan kung paano natin gagawin, ano yung gagawin natin para maabot natin yung mga goals natin, yung mga visions natin. And sabi dyan sa verse 14, I press toward the mark. Yung mark dyan, ibig sabihin niyan is goal. Okay? Yung goal, yung vision natin. Yung sabi dyan, I press. Yan, so yung word na press dyan, explain na yan si ate ni Pastor, na sabi dyan, yung implication ng word na yan is to suffer. And ibig sabihin, kapag may vision ka na naset, may goal ka na naset, and willing ka dapat na mag-suffer. Yun yung ayaw natin, di ba? Tama yun. Yun yung natin, yun yung ayaw natin. And kaya nga minsan ayaw natin, parang minsan sinasabi natin na hindi ko na nga ito i-goal. Yan, hindi ko na ito i-goal. Kasi pag may goal ka, ibig sabihin kasi nun, meron kang commitment. Di ba makikita natin dyan sa verse na binasa natin na maging si Paul mismo ay meron siyang commitment. Di ba? Yan, so, pag wala kang commitment, hindi mo maaabot yung gusto nating abutin. And kasi pag sinabi natin commitment, ito yung agreement, ito yung kasunduan nyo sa Panginoon. Di ba? Yung goal ko, sabi ko, ito yung gagawin ko para sa iyo, Panginoon. Ibig sabihin, nakipagkasundo ka. Kanino? Sa Panginoon. Di ba? And kung sa tao pa nga lang, di ba, kapag nagkaroon kayo ng kasunduan sa tao at hindi mo nagawa, 'di ba, merong hindi maganda yung yan sa iyo lalong-lalo na kapag sa Panginoon. And 'di ba? Yan, so dapat tatandaan natin yan na yung visions na naset natin, yung goals na naset natin, yan ay commitment natin sa Panginoon. Yan. At pag nag-commit ka, hindi mawawala yung suffering. Yan yung sabi ni Paul dyan, I press toward the mark. Yan, so meron siyang willingness to suffer. Sabi ko nga, yun yung ayaw natin. And gusto lang natin maabot, di ba? Gusto lang natin maabot ito, gusto ko maabot ito. Pero pag meron ng suffering, ayaw na natin. Yan, kaya nga, parang ang choice lagi natin kapag andyan na yung suffering is to stop, is to quit, di ba? Pero yun lagi yung naiisip natin. And, pero yun, binigay ni Paul dyan, sabi niya, I press. Di ba? Merong suffering, merong hadlang. Diba parang sa mga games, sa mga mahilig maglaro ng games, and bago ka mag-level up, merong mga diyan, may mga anong tawag doon, may mga hadlang diyan para hindi ka mag-level up. And pero kinakailangan mong i-overcome yung mga yan. And diba ganun din tayo sa ganun din spiritually. And so kinakailangan nating mag-suffer. So kaya nga yung iba, hindi na lang ako mag-set ng goal kasi sigurado, di ko rin lang naman maaabot yan, di ba? ayaw nang i-challenge yung sarili. And so, bahala na kung ano, basta ito yung gagawin ko. Bahala na kung ano dyan, di ba? Yan, parang bahala na gang. Yan, so, kinakailangan natin ng commitment. At kinakailangan natin i-desire na mag-grow. Kasi kung wala kang desire na mag-grow, hindi ka magkakaroon ng commitment And so tatandaan natin na ang design ng Panginoon sa atin is to grow. Yan, so sa 1 Peter mababasa natin 'yan. And nasasabi ng Bible na kinakailangan nating mag-grow. And dapat iba tayo noong masumpungan tayo ng Panginoon,
na ay dapat masumpungan tayo ng Panginoon, makita tayo ng Panginoon na iba tayo noong una tayong nasumpungan ng Panginoon and after how many years, 'di ba? Na meron na tayong salita ng Diyos na napapakinggan. 'Di ba? Gusto ng Panginoon na tayo ay mag-grow. And so kung wala tayong desire na mag-grow, so hindi tayo magkakaroon ng commitment sa Panginoon. At kung wala kang commitment sa Panginoon, wala kang gagawin. 'Di ba? And so at the end of this year, mamalay-malayan na lang natin na wala pala tayong nagawa ulit para sa Panginoon. Nasasabihin natin, ay bawi na lang ako sa 2026. Paano pag di na tayo umabot ng 2026? Bawin na lang sa next life. Bawi na lang next time. Paano ka makakabawi next life, di ba? And so tandaan natin yan. Yan, so yung design ng Panginoon sa atin is to grow. Yan, so kung alam mo kung narinig ko yung narinig ko yung mga goals na nabanggit ng bawat isa last time. And so, nabanggit ng bawat isa. And kapag titingnan mo talaga yun, kapag ang bawat isa, maaabot nila yung goals, yung mga visions na nabanggit nila last time, makikita mo yung growth nila. Diba? Yan, so, makikita mo yung growth, makikita mo na, at the end of this year ay talagang malagong-malago na itong taong ito. Bakit? Dahil doon sa naset niya na commitment niya, yung agreement niya sa Panginoon. And 'di ba? Yan kaso nga lang sabi nga ni Paul diyan, and dapat willing tayo na mag-suffer. Yan. So sabi ko nga ang kasi lagi natin diyan pag nahirapan na titigil na. 'Di ba? Yun lagi yung natin yun lagi yung yun lagi yung ginagawa natin kapag medyo nahirapan na, kapag may suffering na, titigil na. Pero hindi po dapat ganun. Yan. So, kung meron tayong commitment sa Panginoon, dapat willing tayo na mag-suffer. At ipaglaban natin. Di ba? Kung yung mga maling bagay nga na ipaglalaban natin, yun pa kaya, di ba? Yung commitment pa kaya natin sa Panginoon. Matawa si Ma'am Sabel. si Nakaka-relate. Naranasan niyang ipaglaban yung maling bagay. Sabi ni Ma'am Sabel, how much more ngayon na yung sa Panginoon? Wow. O, di ba? Yan. Kaya, tandaan natin yan, gumawa tayo make a commitment to grow. And, diba? And sabihin natin sa sarili natin na, I don't want to be the same tomorrow as yesterday. Yan, diba? And dapat Ang daming hugot ni Ma'am Jeannie. And dapat iba yung 2025 kumpara sa 2024. Yes, tama. Diba? Kung noong 2024 ay ma-rate mo na 7 over 10. 7 over 10. Dapat, ngayong 2025, dapat yung Christian life ko ay 9 over 10 na. Diba? Yeah. So, hindi mo magagawan kung wala tayong isa-set na vision po natin. At sabi ko, kahit meron tayong na-set na visions natin, kung hindi natin gagawin yan, wala pa rin. Diba? Kaya tandaan natin, ano man yung mga visions po natin na na-set po natin, and kinakailangan nating trabahuin po yan. And kinakailangan nating mag-suffer. At huwag nating kakalimutan na kasama natin ang Panginoon. Yan, sabi nga ni Pastor, yung mga na-set natin na visions natin, sabi niya, yun yung inilagay ng Panginoon sa puso natin. So, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung may goal niyaan. Kasama mo dyan yung Panginoon. At huwag natin kakalimutan na gagawin natin, na aabutin natin yan, nakasama din natin ang Panginoon. And kasi minsan nakakalimutan natin na in partnership pala tayo sa Panginoon. And inaabot natin sa pamamagitan ng sarili na lang natin. 'Di ba? Sa sarili nating kaparaanan. Kaya minsan napapagod tayo and then magsasawa kasi ginagawa mo lang 'yan na mag-isa. Huwag natin kakalimutan na gawin natin 'yan na kasama natin ang Panginoon. Yan. So mahalaga yung ang commitment, mahalaga yung desire natin na mag-grow. Yan, tandaan natin, no commitment, no excitement. And kaya I hope na naunawaan natin kung bakit tayo pinasulat ni Pastor ng goals po natin. Yan, kasi wag meron kang commitment and merong excitement. And di ba excited ka na, yes, ito yung commitment ko, ito yung agreement namin ng Panginoon. Yan, ito yung ipinangako ko sa Panginoon na gagawin ko. Excited ka every day. And kasi meron kang commitment, alam mo na meron ka, sa araw na ito na naman yung gagawin ko. And pero pag wala kang commitment, wala lang, come what may. Sa amin dati, wala na dyan, come what may. Yan. Pero pag may commitment ka, and meron ka laging excitement.
Ayan yun lang, Sir Christian. Dadagdagan ni Ma'am Virgie. Yan, Ma'am Virgie. Yan, baka maraming kasabihin eh. Yan, go ahead. Ayun, at thank you sa mga co-host. And really, ang vision talaga natin is between you and God lang. And yun nga, mahalaga talaga na hindi na nagiging obstacle yung yung past, and dapat yun nga, reaching forward. Yun yung sabi nga ni Paul, di ba? So it's one of the motivations sa pag-set natin ng vision, yan, at goals. And since nabanggit lang din ni Pastor about sa akin naman na-include ko yung sa family, and then yung sa vision, at sa Proverbs 29 verse 18 na sabi niya, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. So hindi tayo magtatapos dun sa the people perish, but then we continue with he that keepeth the law, happy is he. So nabanggit yung wisdom kanina, na yun yung dala-dala natin, at hindi tayo pwedeng mag-set ng vision na walang wisdom, 'di ba, ng Word of God. Ayun, kasi nga yun nga yung laman ng vision natin, 'di ba? To fulfill yung purpose ng Panginoon sa atin. And gusto ko lang ibasa din dito sa sa 1 Samuel chapter 3 verse 1. Ayan, sabi niya dito, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. Ayun. So, ito yung time nga na nabanggit ni Pastor. Ito yung time na matanda na si Prophet Eli, and yun nga, na si Samuel na yung susunod yan, sinunod ng Panginoon na maging next prophet. Yun. So, dahil nga sa failure, di ba? Nung time ni Eli na walang vision, and as nakita naman natin yung failure niya na, di ba, yung failure niya to discipline his sons, di ba, yung family niya mismo. And because of that, yung kagagawan ng di ba, kagagawan mismo ng mga anak niya, yung kasalanan na kinumit ng mga anak niya ay apektado yung buong, di ba, yung community, di ba, yung mga Israelites. Apektado syempre kasi dun sa they fulfill the law, di ba? At yung pag-fulfill ng law ng Old Testament is great, kumbaga meticulous, di ba, ang Panginoon pagdating sa fulfillment of the law, yung sa offering pa lang, di ba, sa burnt offering pa lang, ang daming instruction. And yet, di ba, hindi nasunod pagdating sa anak ni Eli, hindi nila sinunod, and nag-commit pa sila ng, yun nga, wickedness. So, yung sabi niya dito, sa chapter 2, yan, na verse 12, yan, now the sons of Eli were sons of Belial, they knew not the Lord. So, yun nga, wag sanang umabot, di ba, na darating yung araw na parang backslidden na tayo, di ba, backslider na, yun, nakakalimot na tayo. Ayun, so it could be na nung last year, may mga times talaga na nakalimot tayo, di ba? And hindi lang siguro sometimes, pero usually talaga, most of the time siguro last year, nakalimot talaga tayo. And maaring we followed our desire, our own desire, di ba? At hindi yung desire ng Panginoon sa atin. Maaring nag-commit tayo ng something, we had hidden agendas na nag-cause sa atin ng hindi pag-fulfill, di ba, ng purpose ng Panginoon sa atin, and hindi pag-fulfill ng goals natin last year. So, mga causes ba? And yun. So, dito sa maganda kasi yung illustration din talaga ng yung dito sa time ni Eli, 'di ba, na once a year si 'di ba, si Hannah, yung nanay, 'di ba, yung mother ni Samuel, na sila talaga is faithful na sumunod, 'di ba, sa offering, sa burnt offering. Once a year talaga sumunod talaga sila, dahil na as you read kasi dito sa sa Old Testament, di ba, yung napaka-meticulous ng Panginoon na isang mali mo lang talaga, it wouldn't work.
ganun siya kahirap, 'di ba, nung time nila sa Old Testament. Pag nagkamali ka lang ng konti lang sa sa pag-offer or whatever na instruction ng Panginoon, is hindi siya, it's nagiging void na siya. And how much more, 'di ba, yung ginawa ng mga anak ni Eli na hindi nila sinunod, 'di ba, yung proper, tapos nag-commit pa sila ng wickedness. And then aware pa yung father nila, 'di ba, si Eli, sa ginagawa ng anak niya, tapos hindi niya sila sinaway. So he restrained them not, 'di ba, yung sabi ng Panginoon. And then ang kagandahan kasi din sa atin, the word of God is really a warning, 'di ba? Kasi ahead of time sinasabi na ng Panginoon yung 'di ba? Sinasabi na niya agad yung, kasi warning din ang word of God sa atin, 'di ba? Sinasabi na niya yung consequence. Ayun ang kagandahan sa atin, na how blessed we are. Kasi kapag hindi natin sinunod, ganitong mangyayari, 'di ba? Yung laging ganun, 'di ba? So ganun ka righteous ang Panginoon sa atin. Hindi lang siya nagbigay ng instruction tapos hindi natin alam kung anong mangyayari next. 'Di ba? Hindi na niya sasabihin ko parang additional sa atin na yung kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, 'di ba, na sinasabi niya kapag hindi mo 'to gagawin, ganito ang mangyayari sa iyo, 'di ba? So yun, kapag yun nga sa vision natin na we integrate, kung andun yung spiritual vision natin na sinusunod talaga natin, 'di ba? Kasi sabi niya, but he that keepeth the law, happy is he, 'di ba? So syempre, ikaw ba naman na sumunod ka, gaano, napaka-comfortable kung halimbawa na fulfill mo yung vision mo, or even yung sa isang araw na may gusto kang i-accomplish tapos na-accomplish mo, 'di ba, napaka-fulfilling ng pakiramdam. Ayun, so how much more, 'di ba, sa word of God, na yung sa command niya, na kung ilalagay natin ang Panginoon talaga sa vision natin, like basically sa sa daily walk natin, like sa instruction ni pastor, sa pag-i-area pa lang, 'di ba? And yun nga yung consistency na binabanggit. Yung kung ano talaga yung activity ng church, kung ano yung program ng church, na we really go out and win souls, and we really go out at andun nga yung burden natin talaga, andun talaga yung burden natin sa souls, 'di ba? And then sabi ko, how great it is. Ang ganda ng pakiramdam, and napaka-fulfilling, 'di ba, na na-accomplish natin yung bagay na gustong ipagawa ng Panginoon, or yung nag-glorify natin siya sa isang araw. So ako man is halimbawa, nakapagdala ako ng bisita. So yun talaga sa akin is quite yung frustration ko talaga din last year, yun yung makapagdala and yung makapag-deal ng baptism and ma-disciple mo, and then magstay sila. Although may mga souls naman syempre na natin, na di-disciple natin as fruit ng natin last year, pero parang sa akin kasi talagang kulang, 'di ba? Kasi pinagpo-pray mo talaga na yun nga, families din talaga, yung family din talaga yung goal ko last year, na may mga families ako ma-disciple, yung ganun. Kaya 'di ba, ang ganda kapag nakita mo yung yung goal mo is or yung vision mo is nangyayari, 'di ba, in the middle. Tapos pinapanood mo na lang, ay ito yung 'di ba? Ito yung family na nadala ko, and then they're tuloy-tuloy sila, 'di ba, sa church, parang ganun. So yun yung mga yun yung sa akin very fulfilling, and parang wala ka nang hilingin talaga kasi yun na yung yun talaga yung pinakakasiyahan mo, yun. And dito nga sa kaya ako nabanggit kasi syempre hindi lang naman working singles ang viewers, and we are all connected, 'di ba, sa concern sa family, since yun yung nabanggit din naman ni pastor kagabi, 'di ba, sa preaching yan about sa family. So yung kahalagahan ng vision, na not only for ourselves, 'di ba, not only for yung sa program, but also sabi nga ni pastor, mahalaga na may vision din tayo for the family, yun. And kahit na sa church mismo, like for example, we as kung may mga young people, 'di ba, na inaalagaan, may mga dinidisciple na young people. So it's important, 'di ba, na kasi nagiging blessing sila pag sila is
lumago at na-disciple, nagiging blessing sila sa family. Ayun. So, yun lang. Itong time ni Eli is quite a warning, di ba, na hindi mo na, it's not going to repeat the same history dapat, di ba? Na hanggang ngayon, syempre, nakikita natin, although, syempre, yung sitwasyon nila noon, pero quite related, di ba, ngayon na aware ang halimbawa, ang parents or whoever is aware, di ba, na may kasalanan, tapos kinokonsente mo, o kahit naman lang sa kapatiran or kahit man lang halimbawa ako may mga young people, di ba, na nakikita mong nagkakamali dyan and then pinapabayaan lang. At yung din talaga yung, di ba, we are all aware sa mga young people din, di ba, na pasaway. Tapos minsan yun nga, pag may mga young people na pasaway tapos hindi mo naman kaya na sawayin lahat or so kung tulong-tulong talaga, 'di ba, na na meron yung yung pinapakita talaga sa kanila na it's no. And yet sometimes, 'di ba, unfortunately, kaya din talaga sila na mayroong stumbling block, 'di ba? Minsan nasa nakakatanda or nasa nakikita din sila. It's quite environmental within the church. Kaya sila nagkakaroon ng lakas ng loob to magrebelde, 'di ba, yung mga ganun. So it's very important talaga na individual na we have that vision to, 'di ba, yung alam mo, maging considerate tayo na ay itong batang ito pag hindi siya sawayin, kawawa ang kanyang parents, 'di ba, yung mga ganun. So syempre it's good na mai-consider natin as illustration sa pagset ng vision natin yung time ni Eli, 'di ba, na may consequence at hindi lang yun, 'di ba? Yung kahalagahan talaga ng vision na yun nga, not only for us but as sa parents, 'di ba, sa vision for young people, vision for everyone na lalo na pag sa parents din, 'di ba, may mga ganun na it's time to ask God, 'di ba, for wisdom, and it's time to yun nga, yung mag-iisip ka talaga ng way how to disciple. High school na siya o magka-college na siya, hindi pasaway na, 'di ba, yung ganun. So syempre magbibigay ng wisdom ang Panginoon, 'di ba, how to deal with it. And while it's still early kasi nga, 'di ba, yung may consequence ang mga alangan na pababayaan natin, 'di ba, na yung next generation is sa church na mag-handle ng PMA is, 'di ba? Ayan. So I know a church na dami kong alam din na church na even at present na sabi ko pag namatay talaga yung pastor nila, magiging Pentecostal na talaga yung church. Ayun yung sabi ko kasi hindi nila nasasaway yung mga young people, and yun nga, nag-i-hillsong na, and then iba na yung mga behavior. So may alam akong isang church na ganun, and sabi ko nga, pag nawala na yung pastor, hanggang sa kanya na lang talaga. And sabi ko, syempre pag nawala talaga yun, kawawa na talaga yung susunod. Yun, di ba? Kasi walang na-impart, walang training, hindi na naipasa. Di ba yung ganun? So, syempre yung sabi nga ni pastor na pagtulong-tulungan, di ba, yung as much as possible yung pagdi-disciple. Sa akin, very heavy talaga din yung syempre yung leadership, 'di ba, na ipapasa sa next generation kasi hindi naman getting younger, 'di ba, mga leaders. And kung hindi tawag doon yung age gap, 'di ba, na kung yung observation natin, yung age gap is it's quite tawag doon, malaki yung gap. Ayun. And then tapos, 'di ba, ang dami pang mga young people na kailangang talagang i-train, disciple. So yun, and part of this, yun nga, sa mahalaga yung so ganun kahalaga yung vision na hindi lang talaga siya limited sa na iset natin, and yet pwede naman nating lawakan, 'di ba, maging flexible. So halimbawa, syempre yung vision din kino-consider sa akin personally, kino-consider ko din yung vision talaga din ni pastor sa church, 'di ba? Na
yun nga, you have to work with it niya o maging katuwang, 'di ba, sa vision niya. And part of that, syempre, yung iba yung personal vision mo and iba din naman yung vision ni pastor na kung ano yung accountability natin, 'di ba, as a church. Yun. So dito, yun nga yung consequence and they perish, 'di ba, yung anak ni Eli. And dito sa story niya, 'di ba, na nakakahiya kasi as a leader, 'di ba, prophet. Ayun. Tapos sa bata pa si Samuel noon, 'di ba, nung siya na yung kinakausap ng Panginoon at hindi na si Eli. So nakakalungkot yung ganun na hindi ka nakakausapin ng Panginoon. Wala na siyang ilalagay na vision sa iyo. Wala nang wisdom. 'Di ba? So sa atin is pwedeng mangyari 'yun, 'di ba, kapag may disobedience, talagang syempre mawawalan tayo ng wisdom. Halimbawa, pag yung choice natin is kung mas pinili natin talaga yung kamunduhan, 'di ba? Wala tayong vision. Ayun. At hindi lang madaming affected. So since tayo sana as part ng church is we function, 'di ba? Nagfa-function sana tayo sa gawain, and yet pinipili natin to be selfish, yung sarili lang natin, iniisip natin yung mga ganun. So walang vision, 'di ba? Yun dun mawawala yung wisdom ng Panginoon. So it's really up to us. Ayan. So yun lang naman po, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie and Ma'am Ginida. Yan. So, ganda yung mga narinig natin. No, it's all about vision. Yan. So, ano nga ba ang vision, 'di ba? Plan our vision with wisdom. Kay Ma'am Ginida. Yan. You are ready to suffer talaga kapag magsiset ka, may commitment ka sa Panginoon, 'di ba? So, Amen. yun yung nangyari din sa akin eh. Nung last year, nung Everyday Shall Winning. Natapos yung shoot namin ng mga 11 something. Yan. Tapos, isang oras na lang, wala pa ako nasi-share. So, wala na. Ayoko na mag-suffer, natulog na ako. What? Ibang epekto ng what sa akin eh. Natutulog ako eh. Yan. So, yun nga. Tapos kay Ma'am Bergie is, yun, the importance of setting your vision, di ba? Ako saan, napakalaga talaga. So, yun. At tanungin natin yung mga kasama natin dito. Yan. So, alam ko naman, may mga kanya-kanyang vision tayo. Pero, bakit? Bakit kayo may vision sa taong 2025? Ma'am Krisha. Yan. Magandang umaga ulit. So, kaya ako may vision this 2025 para merong pattern yung way ko patungo sa kung nakaka-glorify ba yung ginagawa ko sa Panginoon. Yun yung yun yung kung bakit ako nagkaroon ng vision na mga sinabi ko rin sa mga kasama kong full-time with pastor na kung ano yung vision ko. So, kasi minsan kapag yung wala kang vision, wala kang tinutumbok, parang hayahay lang yung kung ano lang yung maisip mong gawin, kung ano lang yung na hindi natin na tapos na yung taon, wala tayong nagawa para sa Panginoon. Kaya yun po yung nagpapasalamat ako kasi hindi ko naman maiisip yun ng sarili ko lang kundi dahil yun sa salita ng Diyos sa paggamit kay Pastor RJ na siya yung nagiging way para magkaroon ng pattern yung life. Yung nagkakaroon tayo ng tinutumbok, meron tayong ini-aim sa buhay natin, ginogol. Bagamat hindi ko naman sinasabi na lahat ng vision ko lahat nung goal ko nung last year ay natupad. At least meron pa rin yung mga natupad. Kumbaga may mga nagawa na alam mo sa sarili mo na nabuhay ka ng hindi walang pattern yung buhay. Kundi meron sinusunod. Kumbaga yun yung rules. Kaya nga yung vision,
magandang na gawin natin sa buhay natin na yun yung rules ng buhay natin. Kasi kapag once na yun yung gagawin nating rules ng buhay natin, yun lamang yung susundin natin. Yun lamang yung gagawin natin at mai-improve din yung sarili natin. Kasi totoo yung sabi ng mga nagsalita na tayo ay kailangan nating mag-sacrifice katulad ng katamaran. Ay, sacrifice ba tawag doon? Yung katamaran natin, yung talagang katulad yung sa Everyday Soul Winning, maraming beses din na na lalo na pag tag-ulan. Tapos syempre walang signal, wala kang matatawagan sa wala kang matatawagan sa Messenger. May pambira talagang tapos umuulan, iniisip mo kung may tao pa ba sa taas o ibabangba ba dito. Kaya yun, matututunan mo pa rin humingi sa Panginoon ng tulong. Ayan. Hingi ka, makikipag-usap ka ulit sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng kaluluwang mababahagian. Ayun. Kaya makakapaglambing ulit tayo sa Panginoon. Hindi natin namamalaya na nagiging friend na natin ang Diyos. Okay? Kasi nga lagi nating nakakausap ang Panginoon. Wala namang magkaibigan na hindi nag-uusap eh. Kaya nga ang Panginoon, pinakamagandang siya yung number 1 na magiging close friend natin. Kasi siya naman ang magpo-provide ng lahat. Kung gusto mong abutin yung vision mo, siya rin yung magpo-provide ng kung paano natin magagawa yung mga vision na yun. Kaya yun po ang dahilan ko kung bakit ako nagkaroon ng vision. Kaya yun lang po. Thank you, Ma'am Krisha. Yan. So, napakaganda. Magandang sagot, Brother Mark. Yan. So, yun. At napakagandang sagot. At yun, kay Ma'am Sabel naman. Yan. Bakit, Ma'am Sabel, bakit ka nag-set ng vision this 2025? Naimbag nga agsa pa ulit. Kaya tayo nagsiset ng vision para sa akin is ito yung nagiging guide natin, tama ba? Guide natin para may magawa tayo sa Panginoon. Kaya sa pagsiset natin ng vision, nandun talaga yung struggle talaga sa sarili or hindrances, sufferings, ganun. Pero dapat andun pa rin yung desire natin para maabot yung goal natin para sa Panginoon. So, ang sinet ko ngayon is yung ma-improve pa yung soul winning life ko. Wow. Oh, Lalo Amen. pang ma-improve yung giving ko at kung ano pa yung gagawin ko sa Panginoon. Wow. Mag-asawa daw. Yun Ma'am. lamang po and yun lamang po and to God be the glory. Mag-asawa nga eh. Unspoken, unwritten. Sige, hintayin natin yung taon na 20... Wait lang. Wow. 2025 na yan. Alright. Silent goal daw niya yun. Silent goal. Silent goal. Darating tayo dyan. Oh, yun. Dadarating tayo dyan. Talagang wait lang, sabi ni Ma'am. Oo, silent yan. Hindi isinulat, hindi sinabi. Pero pinagpipray. Yan. Alright. Si Brother Mark naman. Brother Mark. Alright, good morning po sa tayo pong lahat. At good morning yung mga nasa FB Live, din yung sa Google Meet. At una po kaya po tayo, meron po tayong vision. Is unang-una sabi nga ng mga host na may iba natin kasamahan. Meron tayong guide. Meron po tayong sinusundan. Meron tayong pattern. Kung saan, pag wala tayong vision, yun nga, kung ano lang yung may isipan natin na gagawin, yun na lamang, wala tayong sinusunod na pattern. Na kung saan sabi nga ni Pastor sa amin na sa aming mga full-time na kung saan kinakailangan meron tayong vision. Meron tayong, sabi nga, huwag natin sabihin goal kasi gulagol. Magiging gulagol na naman na yun. Kaya sabi ni Pastor, vision na lang.
para meron tayong guide, meron tayong pattern sa lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. So yun lamang po. Thank you, Brother Mark. Yan, para hindi tayo maging gulagol. Yan, sabi ni Brother Mark. So, yan, talagang napakaganda sa mga narinig natin mga kasagutan nila. Yan, so mga insight. So, yun, bakit nga sila nag-set ng goal. Yan, sabi dito. Yan, sabi nga dito sabi ni Sir Asherto, hard to correct a son if the parents are more worse than the child. Yan, Amen. tama po. No? Diba? So, mahirap talaga. No? Mahirap talaga. So, talagang andun yung andun na lang yung pag-pray. No? So, saan pag-pray mo na, yan, talagang mahirap talaga, no? As parents, no? So, dadating din tayo dyan. Yan. Minute yung kinilig talaga. Yan. So, yan. Amen po, Sir Sherto. Tama po yan, Sir Sherto. Tapos, yun, may nabasa akong comment. Minute talaga. Parang alam mo yung... And, Brother Mark, baka may gusto ka pang sabihin? Wala. Ay, sayang. Alright, so, yan, kung saan tayo mapunta at nag-extend na tayo. Pero maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-tune in sa aming talakayan, ang panagsagana. At yun, always tayo mag-tune in sa ating mga devotion, morning devotion. At napakaganda na napag-uusapan, no? This January is all about visions, no? So, yun, hindi tayo, hindi tayo, ano yung tawag doon? Di ba yung mga horoscope na yun? Yung mga dun, minsan kasi dun nagbe-base yung mga tao, no? Feng Shui, horoscope sa taong ito, tataba ka Nilalang lalo, business ganyan. pala yun. So, hindi tayo naniwala, kundi with wisdom sa Panginoon. Yan, may wisdom ang Panginoon sa ating mga visions. Alright, so maraming salamat sa pag-tune in kay Ma'am Sabel. Maraming salamat. Yan, so, yan. Good morning daw, Ma'am Geraldine, sabi ni Yan. Brother Mark. Yan. Alright, so, yun, at maraming salamat at tayo ay magwakas sa panalangin. Wag natin kalimutan ating mga Bible study and saturation soul winning. And yan, sa dating na Sunday, magdala tayo ng bisita and disciples. Alright, so, kung sino mga young people, may fellowship tayo sa Sunday, no? So, may meeting tayo. Alright, sa mga nanonood dyan na young people. Yan. So, sige, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos ng devotion. Maraming salamat Panginoon sa inyong wisdom. Sa pag-usapan po namin ng inyong salita Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa guide nyo po Panginoon na kami ay magsaset ng vision Panginoon sa taong 2025. Doon po yung pinag-play po namin Panginoon na yung wisdom nyo po Panginoon at tulungan nyo po kami Panginoon na ma-accomplish, ma-achieve yung aming vision sa taong ito Panginoon. Kaya bless niyo po yung bawat isa sa amin Panginoon at patawad Panginoon sa mga kasalanan natin padalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you and God bless us all. God bless. Thank you. There's a light in the window, a table spread in splendor, someone standing by the open door. I can see a crystal river, and I must be near forever. Lord, I've never been
this homesick before. See the bright Light shine, it's just about home time. and I can See the Father standing at the door. this world's been a Wilderness, I'm ready for deliverance. and Lord, I've Never been this homesick before. I can see the family gathered, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. This old lonesome heart is crying. Think I'll spread my wings, start flying. Lord, I've never been this homesick before. See the bright Light shine, it's just about home time. and I can See the Father standing at the door. this world's been a Wilderness, I'm ready for deliverance. and Lord, I've Never been this homesick before. see the bright Light shine, it's just about home time. and I can See the Father standing at the door.